Kidlat News Updates. Mga balita, ngayon mahigit 2.9 milyong piraso ng smuggled vapes na may halagang 3.2 billion pesos ininspeksyon at sinira ng Bureau of Customs. 3.6 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa buy-bust operation sa Bukidnon. MMDA official na sangkot sa viral video ibinalik na sa pwesto at sasailalim sa training. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigit 2.9 milyong piraso ng smuggled electronic vapes kabilang ang vape parts at accessories na nagkakahalaga ng 3.26 billion pesos na kinumpiska ng Bureau of Customs o BOC ang ipinakita sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa port area lungsod ng Maynila kahapon. Sinaksihan rin niya ang pagsira sa mga produktong ito na nagmula sa 10 seizure operations ng Port of Manila, Manila International Container Port at Intelligence Group. Ayon pa sa Pangulo, ang operasyon ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng kanyang administrasyon na labanan ng smuggling ng nicotine at non-nicotine vapor products. Ang smuggled na vapes ay nagdudulot hindi lamang ng panganib sa kalusugan ng mga mamimili, kundi pati na rin ang malubhang pagkalugi sa kita ng gobyerno mula sa buwis, dagdag ng Pangulo. Noong 2024, nakapagtala ang BOC ng 48 operations laban sa smuggling ng vapes at e-cigarettes na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 6.66 billion pesos na halaga ng mga produkto. Umabot sa 3.6 million pesos ang halaga ng hinihinalang shabu na nasabat ng mga otoridad sa buy-bust operation sa Purok 3 Barangay Kinura, Kalilangan, bandang 5:30 ng hapon noong April 5, 2025. Pinangunahan ng Kalilangan Municipal Police Station ang operasyon katuwang ang Bukidnon Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit at mga tauhan ng 1,004th COI, 2nd PBRM FB 10. Arestado ang 4 na suspect mula sa Tagum City, Davao del Norte at Agusan del Norte. Kumpiskado sa kanila ang 530 grams ng shabu, buy-bust money, cellphone, bag at isang itim na Mitsubishi Expander. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Kalilangan Municipal Police Station ang mga nahuli habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa kanila. Mananatili bilang hepe ng Special Operations Group Strike Force o SOG-SF ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA si Gabriel Go matapos ang investigasyon sa kinasangkutan nitong insidente na nag-viral kamakailan. Saad ng MMDA, sasailalim si Go sa 5 araw na training at mentorship coaching on traffic management, saklawang leadership, courtesy, discipline at pagtutok sa stress and anger management. Bukod sa administrative complaint, inireklamo rin ng pulis na si Police Captain Eric Felipe ng cyber libel ang nasabing MMDA official matapos nitong i-upload online ang insidente. Kaugnay nito ay ipinagbabawal na ng MMDA ang vlogging, recording, posting at iba pang uri ng documentation sa mga operasyon ng ahensya. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.